What's up mga kabit? Ayan, buy na muna naman. Alam niyo naman na naghahanap ako ng scholar, diba? So, meron na ako ng mga napiling scholar. Pero of course, meron pa rin ako mga bibilin and may mga available pa rin ako. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is the scholarship itself. So, ako mismo, bago pa lang din, no, kaka-start ko lang. Marami ako mga Axie scholars. Pero yun nga, yung sa Bainamon, eto, medyo binamaster na natin siya para mas marami pa tayong matulungan. So, lahat ng mga NFTs na sa tingin nyong kikita tayo, no? Kung sa tingin ko kikita tayo, hindi lang ako, pati kayo. Susubukan natin yan, maglalabas tayo ng budget dyan para makapagtulong tayo sa mga maraming tao. Okay, so ngayon, samahan nyo ako kung gusto nyo malaman kung paano ba tong scholarship program ng Bainamon, paano ba siya ginagawa. Sige, silipin natin guys, samahan nyo ako dito. So let's say meron kang mga Bainamons na nabili mo. Saan ba nakakabili nun? Dito ako bumili sa shop. Let's say bibili ka guys. Bili ka lang dito sa shop. Sa shop na yan, so ang presyo niya ngayon is 1 for Bmon Z1 at saka 350. So para kang bumili ng NBA cards and then random makakakuha ka ng card. Pero hindi lang yun. Pwede ka rin bumili sa mismong Discord nila. So dito guys, sabay naman Discord, dito sa Z1 Trade, makakakita ka ng mga nagbebenta dyan, no, ng mga dragon. At least dito, mapipili mo na mismo. Hindi na siya random. Okay? So balik tayo guys. Paano ba nagpapascholar? Paano ba pinapasa? So let's say kanina, balik tayo dito, nakakita tayo ng mga dragon. So yung mga dragon mo, ang gagawin mo lang dyan, kung yan ay nakalock, meaning magagamit mo siya sa laro eh. So kung gusto mo siyang maipasa sa iba, ang gagawin mo lang is alisin mo siya, i-withdraw mo. Alisin mo. So mag-sample tayo ng dragon na i-withdraw natin. Let's say ito, BNB dragon na to na may 20 shield, 4 yung class niya, and then yung attack niya is 2. Sige, subukan natin for the sake of sample lang, i-withdraw ko siya. So may fee naman yung withdrawal, meaning ibabalik ko siya dun sa aking shop, no? Babalik ko siya dun para makita ko siya at mag-appear siya sa ating shop. So subukan natin. Kasi guys, as long as hindi mo siya wini-withdraw, hindi mo siya makikita dito sa nftbainamon.org. I will put the link on the description guys para makita nyo. So habang wala pa dito, so i-refresh lang natin yan. Pag lumabas na yung dragon dyan, that's the time pwede mo na siyang ipascholar sa iba. Ngayon, ang pag-usapan natin, paano ka magpapascholar? Paano mo siya ipapasa sa scholar mo? So guys, kunyari yan, unlock na natin dun sa kabila, inalis natin siya. Meaning, hindi siya magagamit sa laro. So makikita mo siya ulit dito sa shop, no? Makikita mo yung dragon mo, andito siya sa shop na. So gusto mo siyang ipa-scholar. So let's say, may napili ka ng scholar. Sige, gagawin mo siyang scholar at maghahati kayo sa income na makukuha. So paano mo gagawin yon? So i-click mo lang tong Z1 monster na to. Pag click mo dyan, lalabas yung in-unlock natin kanina. Kung na-remember mo guys, kung natandaan mo, siya yung inalis natin. So dahil inalis natin siya, pwede mo na siyang ipa-scholar ngayon. Paano natin gagawin yon? Click mo lang tong shop. Kasi kanina click natin Z1 monster, nakita mo lumabas yung card. Ngayon naman, click natin tong shop para maipasa mo na siya sa iba. Okay? So, kaya lang, kailangan natin nung kanyang token ID at saka nung address kung saan mo siya ipapasa na scholar. Ngayon, saan mo kukunin tong address na to? Yung address na to guys, MetaMask address yan. Of course, hindi yung original mo na MetaMask address ang kukunin mo. So, gagawa ka ng bago mong account. Paano mo gagawin yon? Click mo lang to guys, no? Medyo ibababa ko lang para mas masilip nyo. Yan, click mo tong MetaMask mo. And then, create a new account, no? Mag-create ka lang ng bagong account. So, pag-create mo ng account, ikaw bahala. Pwede mo ilagay, Bainamon Scholar. Scholar yan. 3. Kunyari, let's say yan. For sample lang naman. And then, magkakaroon ka na ng panibago mong address. Dito mo ngayon ilalagay yung iyong Bainamon. Yung Bainamon na kaninang pinull out natin, dyan mo ipapasa ngayon. Kasi dito guys, mapapansin nyo, may send button. And ang kailangan mo lang naman dyan is the card. So guys, ayan, sa sample lang ko na. So balik tayo, punta tayo ulit sa collection. Okay, sa collection ka pupunta and then click yung Z1 monster para makita mo yung card mo. Because you will need your NFT card number, which is ito yon, yung 8614. Ayan. Sige nga. Copy ko to si 8614. Tapos pupunta ulit ako sa shop dahil ipe-paste ko yan dito sa send token. So yan kasi ang kailangan mo para maipasa mo yun sa scholar mo. And kanino mo siya ipapasa? Sa MetaMask na ginawa mo. Okay? Yung ginawa mo kanina. Again, ito yon. So kunyari, ito. Piliin ko to, si Bainamon Scholar na to. So, dadagdagan ko siya ng dragon or maglalagay ako ng bagong dragon para malaro na niya. So, ika-copy ko ngayon to. Pag-copy ko nito,
ito, yun ang ipe-paste ko dito ngayon sa address na yan. So, para maipasa mo yan, kailangan kahit papano meron kang konting BNB, no? Para maipasa mo. Kasi meron siyang fee. Pero guys, ito yung karamihan na nalilito yung mga papasa ng Bynamon. Okay? Huwag kayong malito kasi malulula kayo dito. Nasa almost 8,000 pesos tong fees na yan. Pag kinonfirm mo, huwag mo i-confirm yan. Pero again, hindi mo naman mako-confirm, no? Huwag mo i-confirm. Dahil kailangan mo munang pindutin ito. Napapansin nyo to, Monster Energy Z1. So, i-click mo yung Z1 para hindi ka mabulunan, no? I-reject mo yan. Tapos, ang gawin mo, since nasa Z1 na yan, ulitin natin, click send. So, ayan. So, ang fees niyan, siguro, walang kulang-kulang. Wala pa siguro tong 10 piso, no? So, i-confirm ko na to para mapunta na doon yung ating dragon doon sa ating scholar. So, para makita natin kung nandun na siya, of course, pumunta ka lang dito, no? Punta ka dito sa, yan, since nandito na tayo, silipin natin guys, punta na tayo sa p2e.bynamon.org, which is I will put din sa description, okay? Kasi dito mo malalaman kung nandun na ba yung card mo or naipasa na ba yung card for your scholar. Kasi guys, ganito ang point. Pag nandyan na yan, makakakuha ka na ng password eh. 'Di ba? Kagaya nito, meron ng password. 'Di ba? Yung password na yan yung gagamitin ng scholar mo para malaro niya yung game. 'Di ba? Bibigyan mo siya ng link para ma-download niya or siya mismo i-download niya sa PC niya. Sa ngayon, sa computer pa lang. Pero very soon na guys, yung application, malalaro mo na siya sa phone mo. And pag lumabas yun, nako, alam niyo naman, i-spike na ang presyo ni Bynamon. So ngayon, nagsisimula pa lang. So guys, kailangan natin ng password. I-refresh ko ngayon to para lumabas yung ating scholarship na account. Okay? So, ayan. Iko-connect ko ulit yung MetaMask ko dahil lumipat na tayo, guys, ng MetaMask address para makita natin kung pumasok ba talaga doon yung ating Bynamon. So, guys, pag nirefresh nyo na tong nft.bynamon.org at na-connect nyo na siya sa inyong MetaMask, makikita mo na yung monster ay nag-appear na dito. Kanina ang laman lang nun is yung XRP monster. Ngayon, may BNB monster na rito, which is, eto na nga siya, pumasok na dito sa nilagay natin na MetaMask na pwede na siyang gamitin ng iyong scholar. Pero guys, ang kailangan ng scholar mo is the password again para malaro natin. So, paano natin kukunin yun? So, ayan na guys, no? Andito na ulit tayo sa p2e.bynamon.org and kinonect na natin ulit yung MetaMask address nung scholar mo. Okay, nung na-connect mo na yan, nakita mo dito connected na nakalagay, meaning yung dragon mo ay nag-appear na rito sa ilalim. But again, para malaro niya yan, kailangan i-approve mo tong NFT na to. Pag na-approve mo na yan, meaning malalaro na niya. Okay, click natin approve. So, i-approve ko na to. Plus, itong isa, i-approve ko na rin para malaro na ng ating scholar. Now, okay na yun. Okay na yun. As long as na-download na niya yung game, na-download niya na yung Bynamon, ibibigay mo lang sa kanya tong password na to. Ayan. So, copy mo lang yan. Click copy. And then, isend mo sa kanya. Magkakaroon na siya ng access to play. And makikita mo na guys yung iyong mga pumapasok dito na pending, score, and then yung rewards mo. Makikita nyo na yung magiging hatian nyo every 15 days pag nawi-withdraw mo na yung iyong Bmon Z1. Ngayon, sa umpisa, 15 days yan, no? 15 days, hintayin mo para ma-withdraw. Pero once na naka-withdraw ka na, anytime, you can withdraw na yung mga rewards na nakukuha mo sa paglalaro ng game. And maghati na kayo 50-50. Bahala kayo sa usapan ninyo nung iyong Bynamon Scholar. So, I hope, no, meron tayong natulong sa inyo about the scholarship. Guys, eto i-click ko yung lock. So, in-approve na natin, ilalock ko na yan kasi once na nilock mo na, malalaro na yan ng scholar mo. Okay? So, kailangan mo siyang ilock kasi hindi siya malalaro kung hindi pa siya na ilalock. Makikita mo ulit siya dun sa shop eh. Ngayon, kung nawala na dun siya sa shop na kaninang tinitingnan natin at nalock mo na, andito na siya, pwede na siyang laruin ng scholar mo. And every dragon, guys, 1 hour ang ibibigay niya sa yung paglalaro. And while I'm talking, you can see na nalock na siya dito, guys. Yan. Once lock na, pwede nang laruin ng iyong scholar. I hope meron ako naitulong sa'yo, no, kung paano mo, let's say, meron kang Bynamon at gusto mo siyang maipa-scholar sa scholar mo, ganito yung process na gagawin mo. Make sure lang na na-follow mo yung steps, no? Kahit medyo magulo, pero at least ganito lang ang gagawin mo. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. Sana may natutunan ka, guys. Thank you so much for liking. Thank you so much for subscribing. Thank you so much din for hitting the notification bell para updated ka palagi sa mga ganitong information about crypto. Thank you so much, guys. Yung mga gusto mag-apply ng scholarship sa Bynamon, sa Axie, comment lang sa comment section and sa Instagram account ko. Thank you so much and again, God bless you.